So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. No? So ngayong araw, ang topic natin is kung madali lang ba ang paperwork ng isang safety officer. No? Kasi nakita natin yung tanong na yan doon sa sinalihan natin na group sa Facebook. No? So sasagutin natin yan. No, so para sa akin, sakto lang, hindi ganun kadali, hindi rin naman ganun kahirap. No? So depende na din naman yan sa mga naka-experience na or yung mga matatagal na sa safety officer. No? So pagdating kasi sa paperwork o reporting ng safety officer, no, may dalawa kasing bagay yan. Yung unang-una, internal reports at saka yung pangalawa, yung external. No? External reports. No? So yun yung dalawa na yun. Sa internal kasi, dapat nandyan yung mga GHE, nandyan yung HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment and Control, tapos nandyan yung WMS, no? Tapos nandyan yung minutes of meeting. Although yung paggawa ng HIRAC at saka yung GHE is sa work supervisor naman yan or sa project engineer. Pero dapat alam natin yan bilang isang safety officer dahil tayo yung mag-check niyan or magre-review sa gawa nila kung may kulang ba or kung tama ba yung gawa nila. Dapat alam natin yan, safety officer, kung paano gawin yung mga trabaho na yan. Tapos nandyan din yung safety observation report, yung daily ginagawa ng isang safety officer. Tapos yung weekly summary report, no, dapat nandyan din yan sa internal. No? Pagdating naman sa external, nahati pa rin ulit yan sa dalawa, no, sa external natin. No? Nandyan yung daily reports at saka yung isang external naman is yung sa client side or sa proponent. Kasi may hingiin si client or si proponent ng mga ganitong report galing sa safety. Tapos may iba din yung pinapasa nating report doon sa external na sa daily. No? Pagdating sa daily reports naman, no, so nandun yung ating report on health and safety organization. Tapos nandyan yung minutes of meeting, quarterly reports. Tapos nandyan yung WAR or yung work accident or illness report. Tapos nandyan din yung ating annual exposure data report. Tapos nandyan din yung annual medical report. No? So yung ganun sa mga duli. Tapos pagdating naman sa client or sa proponent, may mga hinihingi din yan sila statistics. No? So yung iba nanghihingi ng weekly safe man hours, kung yung mga ganun total. Tapos may nanghingi din ng summary reports weekly kung ano yung progress natin. Yung mga ganun. Depende naman yan sa client side. No? So overall, masasabi ko na sakto lang. Nung ako ay baguhan pa lamang, medyo natagalan akong mag-catch up doon sa HIRAC. No? So yun yung medyo tricky para sa akin. No? Medyo doon ako natagalan na natuto, no, sa paggawa ng HIRAC. Pero ayun nga, sa katagalan, nakuha natin sa experience, no, nakuha natin sa pagpupursige, ayun, hanggang natuto din naman tayo. No? So ganun lang. Lahat naman ng mga reports is madali lang sa umpisa lang naman. Medyo mahirapan tayo at saka ganun nga, marami tayong pinapasang mga report, internal at saka external. Pero pagka kayo ay tumagal naman, magiging madali na rin naman sa inyo. No? So halos naman lahat ng trabaho ganyan talaga. No? Sa umpisa medyo mahirapan talaga tayo, tiisin lang natin hanggang sa tayo ay matuto at sa maging madali na rin sa atin yung mga ganyang bagay. No? So yun lang naman sa akin. Maraming salamat at sana nasagot natin yung tanong at sana meron din kayong natutunan para sa video na ito. Thank you and God bless.